Okay, moving forward mga kapatid, we will talk about preparedness. Still, ang ating preparedness pa rin. Ang ating paghahanda, ano yung pinapaghandaan natin, yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. So ito yung season, ito yung time na kung saan we are waiting for the coming of the Lord, the second advent of the Lord Jesus Christ. And every one of us mga kapatid, kahit ilang denomination, we do believe that Jesus Christ is coming, will be coming soon. So preparedness, anong gagawin natin habang tayo nag-aantay sa muling pagbalik ng ating Panginoon? We have a lot of, marami po tayong mga ginagawa para sa Panginoon. Kulang pa ba? Yes. Hindi po tayo nauubusan mga kapatid. Today, I will be sharing to you about the mind of Christ. Amen. The mind of Christ. Samahan niyo ko sa Ephesians chapter 4 verse 21 to 24. Ito po yung nakasulat mga kapatid. Surely you heard of Him and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. Ibig sabihin mga kapatid, sabi ni Paul sa mga Christians doon sa Ephesus, na sabi niya, ako'y naniwala na kayo'y nakapakinig sa turo ng ating Panginoon. At ang kanyang in accordance with the truth that is in Jesus, sa katotohanan na turo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Meaning to say, may itinuro ang ating Panginoon sa mga believers at na-delegate sa mga disciples at sa kapanahunan ng mga taga-Ephesus, nakarating ang mensahe, ang salita ng ating Panginoon. In the same saying mga kapatid, ang madidinig nyo ngayong umaga ay mensahe na naituro na rin sa lumang panahon. Amen. So sabi ni Paul, you were taught with regards to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Okay, ano yung active word? To put off. Amen. Siguro, makikita po natin si Trillanes, di ba? Siniswitch off niya yung microphone ni Cayetano. So yun yung put off. Tinigil niya ang mensahe. So ibig sabihin, sabi ni Paul, narinig naman yun, naturuan kayo sa salita ng ating Panginoon, ang katotohanan, kumbaga si Kristo, na i-put off. Hubarin na natin, tanggalin na natin, itigil na natin. Ano itigil natin? Yung unang likas natin, yung unang nature natin. Amen? Amen ba? So malinaw ba yung utos, sabi nating Panginoon, sa mga mananampalataya? Paul is not talking sa mga hintil na mga unbeliever. Doon po siya sa mga Kristiyano. Doon po siya nagpipreach. Sabi niya, nadinig naman niyo ang turo ni Kristo, ang katotohanan na si Kristo, itigil na yung lumang estilo, lumang kalagayan nyo, likas nyo. Amen. You were taught with regards to your former way of life to put off your old self. Ibig sabihin, yung lumang style natin. Siguro mga bisyo, o mga ugali, o di kaya yung mga lifestyle, o di kaya yung mga likas natin na taliwas sa kalooban ng ating Panginoon. Sabi niya, which is being corrupted by its deceitful desires. Yung deceitful desires, yung mga gusto natin. Amen? Deceitful is yung mapaglinglang na mga nais ng laman. Now, 23, to be made new in the attitude of your mind. Say that word. To be made new in the attitude of the mind. So, ibig sabihin, yung old self natin, tanggalin natin, and being corrupted at to be made new. Baguhin. Amen. So the opposite of old is new. So what does it mean mga kapatid? Sabi niya, to put off your old self and to be made new in the attitude of your mind. So ang ating isip may ugali. Ang ating isip may estilo. Ang ating isip may struktura. Ang ating isip na luma may gusto. Amen. Then sabi niya, and to put on. Okay, so tinanggal natin, meron tayong tinanggal at meron tayong susuotin. Meron tayong ilalagay, meron tayong ilalaman. Saan? Sa isip natin. And to put on the new self, created to be like God. Wow, napakahirap. Created to be like God. That mind, that style, that lifestyle, that sinful nature dati, created to be like God. Mga kapatid, I will be talking about incommunicable attributes of God and communicable attributes of God. Amen. Pag sinasabi nating attributes of God, yung
yung nais, yung likas ng ating Panginoon. Amen? So, to put up the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Amen. So, ito po yung mga salita, mga kapatid, na ating pag-aaralan. To review, mga kapatid, sa previous topics natin, we talk about the church is not about size, but authenticity. Second Sunday, the church is not about career, but calling. The next is the church is not about making strategies, but making disciples. Last Sunday, we talked about the church is not about staying inside, but the actual working is doing outside the world. At anong talata na binabasa natin? Sabi ng Panginoon, my prayer is not that you take them out of the world, but you may protect them from evil one. Ibig sabihin, nandoon sa kalagayan ng ating Panginoon, nagsasabi, Panginoon, huwag silang tanggalin doon sa sanlibutan. Ibabad mo sila, i-immerse mo sila, ngunit proteksyonan mo po sila. Kaya nandito po tayo sa sanlibutan, nakipagdigmaan, mga kapatid. Our real world is in outside. Amen. Today, the church is not about ourselves. The church is not about our mind. The church is about the mind of Christ. Amen? Say that word, the mind of Christ. Ang pag-iisip ng ating Panginoon. Yan pa yung pag-iisip natin. Amen? The church is not about our mind, about our concept, about our style, about our ideas. No. But this church is about the mindset, the mind of Christ. Ano yung pag-iisip ng Panginoon sa isang simbahan, sa isang mananampalataya? Okay, mga kapatid, meron po tayong giyera. And the battle na meron po tayo is 6 inches above our shoulders. Amen? Saan ang giyera? Ang tunay na giyera, wala sa sanlibutan, una sa lahat. Ang giyera daw natin is 6 inches above our shoulders. Arito mga kapatid, ang giyera natin. Amen? Isang dangka lang mula sa ating balikat, ang giyera sa isip. Ang giyera dito sa utak natin. Diyan nagsimula ang giyera. Gagawin ko to, hindi. Tama ba to, hindi? Dito po nagmumula ang lahat-lahat. If you don't have the mind of Christ, then we fail God. May failures po tayo sa pagsunod ng ating Panginoon. Amen? The real war is 6 inches above our shoulders, mga kapatid. Hindi doon sa Pakistan, hindi doon sa mga Muslim extremists, hindi po doon sa mga terorista, hindi po sa kapitbahay natin na matagal nating kalaban. Amen? Ang kalaban po natin is 6 inches above our shoulders at ito sa isip natin. Amen? That's why may emphasis, mga kapatid, that we need to have the mind of Christ. Amen? Sa simbahan po natin, how can we immerse? Kung tayo po'y talunan sa isip natin, how can we immerse how can we go to the people? Kung tayo po'y talunan dito sa isip pa lang natin. Amen? So, to be made new in the attitude of the mind. Diba? Sabi ng talata na binabasa natin, to be made new in the attitude of the mind. Kanina, binabasa po natin. Ibig sabihin, this mindset must be renewed. This utak must be godly. Amen? Itong utak na to, sana'y nakita ng ating Panginoon. Yun po'y sinasabi ng ating Panginoon. So, every Christian, every believer, the greatest battle, mga kapatid, ay nasa isip po natin. Ikaw po yung isang tao na nakukontrol na yung pag-iisip o ikaw isang tao na kinukontrol mo ang iyong iniisip. Amen. Our mind is an area, a constant attack of the enemy, mga kapatid. Dito po, yan ay inaatake. Ang ating mga gestures, ang ating out manifestations, mga kapatid, ay resulta lamang sa laman ng isip po natin. On how we reacted the situations and circumstances, yun po, tayo po, yan po ang ating ideals. Yan po ay yung konsepto po natin na nakatalaga dito. Amen? Amen ba? Tandaan po natin, mga kapatid, ang kamay ay walang isip. Ang kamay ay walang isip. Ibig sabihin, kung ang kamay na to ay nanuntok, ang ibig sabihin noon, hindi po siya nag-iisip. Amen. Ang utak ang nag-iisip at inutusan niyang kamay, suntukin mo yan. At si kamay sumuntok lamang. Ganun katindi ang isip natin. Amen.
Si paa, mga kapatid, walang utak yan. Walang utak si paa. Pero sino nagsasabi? Amen? Halimbawa, kung naipit ka sa tricycle, nasagasaan ka. Amen? Tapos, pag nasagasaan ka, nasaktan ka. May mga nerves, may mga sensors, may mga senses, nararamdaman ng sakit at ini-interpret ng utak. At nasaktan si utak, sabi niya, masakit. Paa, umalis ka. Kaya ginagano niya. Dahil kung si paa mag-isip, hindi siya, nandun lang siya hanggang sa mamatay ang kuko niya. Amen ba? So, yung mga nerves ay magbibigay ng signal doon sa utak. Nandito lahat po yung utak, mga kapatid, yung mga nerves, nandito sa spine natin. Pagdating dito, i-interpret niya at magkakaroon siya ng signal pabalik. Sabi niya, paa, umalis ka, tanggalin mo yung paa mo. At tinatanggal ni paa dahil sabi ni isip. Amen. Kaya kung nasipa mo yung anak mo, nasipa mo yung kapitbahay mo, o nasipa mo yung aso mo, huwag mong sabihin, bakit ikaw paa naninipa? Si isip po yun ang gumagawa nun. Amen? Therefore, mga kapatid, bago po ka nag-decide, bago ka mag-react, pinoproseso ng isip natin, at yung mga sipa, sampal, suntok, sabi, pagmumura, ay resulta lang sa interpretasyon na nasa isip, mga kapatid. Amen. So, it's a deceitful and corrupted mind. Kaya nga, maraming virus. Nung binago tayo ng Panginoon, pinadalhan po tayo ng antivirus, Norton, antivirus, para nilinis niya ang old self. Amen? Amen ba? So, mga kapatid, ito po, sa talata na yan, si Paul ay dinidifferentiate po niya. Si Paul ang nagsasabi sa talata na binabasa natin, dinidifferentiate po niya ang isang taong binago ang buhay. Ang isang tao na may old self versus the new life. Pinapakita po sa atin, mga kapatid, kung ano yung taong binago ng Diyos. Amen? At isang taong nanatili sa sariling alam niya. Meaning to say, mga kapatid, kung tayo po'y nakakitaan ng ugali, kung tayo nakikitaan ng response, kung tayo nakikitaan ng manifestation na taliwas sa damdamin at sa isip ni Kristo, there's something wrong in our spiritual life. Amen. Tandaan po natin yan. There's something wrong. It's either you are remain unchanged, hindi talaga na-regenerate, walang regeneration, walang pagbabago, or napakabagal ang iyong pagbabago. Amen? Mga kapatid, dalawang bagay lang ang masasabi natin. You remain unchanged or you have slow ang progress ng ating comprehension sa salita ng Panginoon. You might be a believer and yet slowly the Holy Spirit is grieving sa mga ginagawa natin. Amen. Nag-grieve po siya, nagmumorn po siya. Nasasaktan po ang Holy Spirit sa atin. What does it mean, mga kapatid? In result, matumal po ang blessings na dumadating sa atin. Amen? Naroon pa rin yung prostration. Nandoon pa rin yung paghihinagpis na bilang Kristiyano. The authentic believers, mga kapatid, ay may mga manifestation. Remember, sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. But prior to that verse, sabi ni Nicodemus, Panginoon, ako ba'y papasok muli sa sinapupunan? They are talking about the born again experience. Amen? Sa John 3:3, you must be born again. Pero sabi ni Nicodemus, ako Panginoon, papasok ba ako sa sinapupunan muli ng aking magulang at iluwal muli? Sabi ng Panginoong Jesus, Nicodemus, you are talking about physical birth. What I am saying is spiritual birth na meron ka dapat. At further explanation ng ating Panginoon, sabi niya, the wind blows whenever it pleases. You hear sound but you don't know where it is going. And so be it, ang isang taong ipinanganak sa espiritu. So ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi natin nakikita ang espiritu. Pero katulad ng hangin, nakikita natin ang hangin papunta sa south dahil may manifestation na papunta sa south. Ang dahon papunta sa south. Amen. Malaman natin na mayroong malakas na hangin dahil ang nyog ay talagang halos humalik na sa lupa.
at sinasabing malakas ang hangin. So be it. Ang isang Kristiyano na binuhay tunay, na binuhay ng Panginoon, hindi masasabi ng tao, pero makikita ang kanyang labi, ang kanyang kilos, ang kanyang pananalita, ang kanyang ginagawa. At masasabi, bakit ka ganyan? Siguro Kristiyano ka. Amen? Anong unang napapansin ng mga kapitbahay natin, kaibigan natin, nung ikay dati at nagbago? Ano bang reliyon mo? There's something in you na nabago. Yun po yung manifestation. So meaning to say, mga kapatid, si Paul ay piniklarify niya para hindi po tayo malilito na yung pong sinasabi niya na there will be a manifestation, being loving, joyful, patience, kindness, gentleness, kind. Yun po yun, mga kapatid. Sabi sa talata na binabasa natin kanina, you were taught with regards to your former way of life to put off yourselves which is being corrupted by deceitful desires, to be made new in the attitude of your mind. Amen. So mga kapatid, again, uulitin po natin that there will be a manifestation of a genuine Christian. Amen. May makikita na mga resulta o mga prutas na makikita natin sa mga taong, okay? We cannot know ano ang laman ng isip, but the mind of Christ sa believers, makikita natin nagmamanifest. So question for today, how the mindset of a genuine believers responded to the Lord's teaching? Mga kapatid, napaka-importante po. Ang tema po natin is about immersion. We will go where the people are. Amen? Pupunta po tayo sa mga kapitbahay natin, magtuturo po tayo, magkipaghalubilo po tayo, makipag-fellowship po tayo sa kapwa youth, sa kapwa mananampalataya, sa mga taong ihimbitahan po natin sa mga activities na meron po tayo sa simbahan. And yet, tayo po ay may struggle, may war na hindi po natin napagtagumpayan. So, how the mindset of a genuine believers responded to the Lord's teaching? Okay, napaka-importante po yung teaching, mga kapatid. Amen? Every Sunday, nagtuturo po ako sa inyo. Pupunta po ako sa Mindanao, nagtuturo po din po ako. Amen. Kayo rin, ang mga Bible study leaders po natin, nagtuturo din po sila. At may nakapakinig din. Amen. And I'm glad to say, mga kapatid, na ako'y natutuwa sa mga taong may notebook at may ballpen, na pag tuwing may sinasabi ako, nagno-notes po sila dahil sila po'y nakikinig sa aking tinuturo. Amen. Meaning to say, sa panahon ng ating Panginoon, may pagtuturo. May intentional na pagtuturo. Now, mga kapatid, si Paul naman, ni-reiterate niya na the way na napakinggan yung turo ng ating Panginoon. Ano yun? They heard the teaching. So walang magic po sa pananampalataya, sa pagsunod ng ating Panginoon. Ini-explain, dinidiscuss, tinitiyak na napakinggan ang sinasabi ng ating Panginoon doon sa mga disciples. Now, very important. Step number one, to put off the old self. Amen? So that's number one, to put off your old self. Ano sabi dun sa talata na binabasa natin? You were taught with regards to your former way of life to put off your old self. Amen? So, believers, mananampalataya, when you accepted the Lord, baka nami-mislead po tayo. Amen? Tandaan po, ipaalala ko po sa inyo ulit. Ang pagtanggap sa Panginoon ay hindi pagtanggap kung si Kristo ay Diyos o ano. Ang acceptance po natin sa Panginoon ay ganito po, mga kapatid. Tinanggap po natin ang Panginoon na siya'y namatay dahil sa ating kasalanan. At nabuhay muli mula sa patay. At nandoon sa trono ng ating Diyos Ama nasa langit at nag-aabang sa atin. Amen ba? Nung tinanggap ng ating Panginoon, ang tinanggap po natin, ina-accept po natin na siya po'y namatay para sa atin. Amen. Amen ba? Tinanggap po natin na siya po'y namatay para sa atin dahil tayo makasalanan. Amen. Ganun po ang ultimate purpose ng ating Panginoon. Hindi po natin siya tinanggap at pinaniwalaan na siya Diyos. Hindi po. Ang unang tinanggap natin na yung kamatayan niya, tandaan po natin, tinanggap mo na instead of you to die on the cross because of your sin, siya po'y namatay
para sa iyo. At yung paniwala at panindigan na yan, tinanggap po natin, may katotohanan. At dahil dyan, nagresulta ng pagbabago ng ating buhay. Amen. Dahil kung si Kristo ay pinaniwalaan mo na siya God is love. Mga kapatid, ganun din po tayo sa sanlibutan, makasanlibutan ka rin po. Bakit kamo? Gagawa ka ng kasalanan. Anyway, God is love. Kahit anong gagawin kong kasalanan, ang Diyos ay Diyos ng pagmamahal. Kaya patuloy siya nagkakasala. Mali. Amen? Marami pong gospel nandiyan sa paligid natin. Naniwala sila, ang kaligtasan ay paging membro ng Iglesia ni Kristo. Kaya maraming nagpamembro sa Iglesia ni Kristo. Ang kaligtasan ay sa membership. Amen ba? Amen. Kaya dapat magpalista ka doon para walang, mga kapatid, ang tunay po ng Ebanghelyo. Pinaniwalaan natin, na tinanggap natin na ang kasalanan na ginagawa natin ay may katumbas na kaparusahan. Yun po yung judgment ng ating Panginoon. Yan po yung execution of God's justice. And because of His love, mga kapatid, He saved us. Hindi po sa pipitsugin, binigay ang kanyang bugtong anak. Mga kapatid, tinanggap po natin yung isang pagtubo sa kasalanan natin. Walang iba kundi si Kristo. Walang works, walang gawa na makapagligtas sa atin. Amen? Pero yung tinanggap natin siya na siya'y namatay instead of us, that is it. At tunay po, dahil yan po'y kinamatian ng ating Panginoon, huwag na huwag mo nang ulitin yung old self. Amen? Ganun po. Nami-mislead po ang maraming tao dahil nagiging corny na po ang mensahe. Ang tao hindi na bago dahil alam niya, God is love. At kahit anong gawin niya, anyway, God is love. Lord, you are very faithful. Yes, para sa mga anak niya. Hindi sa iyo, makademonyo ka. Amen ba? Tandaan po natin, I hate Esau, I love Jacob. Hindi lahat ng tao minahal ng Diyos. Tandaan nyo yan. Amen? Amen. Kung sinong mabait, mga kapatid, sinong mabait? Si Esau o si Jacob? Si Esau ang mabait. Masunurin. Pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon si Jacob, anong senyo? Mahal ko si Jacob. Kahit siraulo si Jacob. That is the ultimate unconditional love of God. Ibig sabihin, yan po ay nagpapatunay, nagpapakita sa atin na huwag kang mag-assume, huwag kang mag-pretend na ikay mahal ng Diyos. Baka ikay mahal ng demonyo. Amen. Dahil ang mahal ng Diyos, mga kapatid, yung tinubos niya ang kanyang buhay na hindi na usik ba? Amen. Na may resulta. Amen ba? Dahil kung ikaw ang Diyos, namatay ka sa cross, God is perfect God. Pag namatay siya, may purpose at hindi mausik at tiyak na ikay babaguhin ng ating Panginoon. Amen. Yan po ang Ebanghelyo, mga kapatid. Ikay babaguhin ng Panginoon. Hindi yan nag-aantay ang Panginoon kung sino ang lalapit sa Kanya. Amen. God is, kung tayo po ay ideals, may mga idealistic po tayong isip, may konsepto po tayo. Diyos pa kaya na maglikha ng tao at wala lang? Ang kanyang kamatayan kaya'y wala lang? Mga kapatid, ang kamatayan ng ating Panginoon is very objective, and that is to save life. And that is to change people. Amen. If you are not changed, better think this twice or many times. Amen. Amen. Kung tayo po hindi na bago, ano ka lang, fan ka lang ni Kristo. Mga kapatid, alam mo yung fan? Ay, mga babait ng Christian na yan. Fan yun. Spectator lang yun. Pero hindi sila doer of God. Amen? Many people napasok sa simbahan because they love singing. They love the Word of God dahil nakukurot-kurot sila. Pero walang nagbabago. Tama ba yun? Marami mga hindi mananampalataya ang galing-galing mag-quote ng Biblia. Amen? Amen ba? At sinasabi nila, mga kapatid, the truth will set you free. Ay, nakikita ko sa Senado yon. Si Dilima nagbabasa ng Biblia. What profits a man if he gained the whole world and lost his... Wow! Minabago ba? But he might believe. Amen.
But without confession, without repentance, there will be no salvation. Amen ba? Dahil si Kristo namatay, hindi pipitsugin ang kanyang ginagawa. Hindi manok, hindi tupa. Ang dugo ni Kristo may purpose, may object. And that object is to change lives. Amen? To change life. So to put up your old self. To put up your old self. So ibig sabihin, nung tayo tinanggap si Kristo na namatay sa cross, mga kapatid, meron tayong tinatanggal. Hindi po damit. Tinatanggal natin ang lumang style. Kung ano yung lumang style, malinaw, mga kapatid. Spiritual change. Hindi physical. Amen? Hindi pabahabaan ng balbas. Pag sinasabi, mahabang balbas, matured na yan, pagkatulad ng Muslim. Sabi ni Pastor Nasir, Pastor, ang aking tatay, dahil pastor ng mga Muslim, siya ay pastor ng Christian, pastor hanggang dito. Bakit? Pahabaan ng bungot dito, Pastor. Pag mahaba ay yung bungot, matured ka na. Pahabaan ng buhok. Amen? Why? Nasusukat ang maturity doon. Pero sa pananampalataya, mga kapatid, kahit wala kay bungot, wala kay tiyan, umitiyan ka, God died for you. Amen? Magandang lalaki ka o pangit, Christ died for you. Bata ka o matanda, si Kristo namatay para sa'yo. Mayaman ka at mahirap, si Kristo namatay sa'yo. Kaya mga kapatid, sabi ng iba, bakit dapat tayo i-evangelize tayo mga mayayaman para makatulong sa simbahan? Dapat mag-disciple tayo ng mga mayayaman para may strategic tao. Yes, I don't question that, mga kapatid. Tandaan natin, ang kaluluwa ni Lucio Tan at kaluluwa doon sa Nitibo na sa Mindanao, pareho lang. At dalawalhati ang Panginoon. Amen? Amen? So huwag nating malitin ang ginagawa ng Panginoon kung saan man tayo dadalhin. Dahil meron pong nag-ibanghilyo po sa Bilibid, mga kapatid. Ipag-pray nyo po ako dahil naka-schedule po ako sa Bilibid mag-preach. First time, mga kapatid, nilapitan po ako ng isang kapatid natin sa Tagamunting Lupa, Pastor, baka pwede ka po mag-preach sa Bilibid. Sabi ko, sana po, wala na po si Dilima doon. Dahil baka mamaya, madiskitahan po na ako'y nagdadala ng mga prostitute. Di ba yun po yung balita? Nang nagdadala ng mga prostitute, mga pastor daw, mabuti na lang na hindi ako nauna doon sa mga ibang nagtuturo. Dahil ginagawa din pong kapirahan ng mga pastor. Kung gusto nyo magpakasal at ayaw kayong tanggapin ni mayor, ni judge, at gusto nyo mura lang, nandoon sa tabi ng City Hall, may isang pastor doon, magkakasal, bayad ka lang 6,000. Amen. Ginagawang kapir, hindi tunay na pastor. Nagpasto-pasturan lamang, mga kapatid. Dahil alam ko ang isang pastor may tupa na inalagaan at may misyon na ginagawa sa kanyang buhay. Hindi po pagkakasal lang, amang. Amen. So again, mga kapatid, to put off your old self. Ano yung old self? Binasa natin kanina sa verse 24, and to put off the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Continue reading, mga kapatid, the verse 25. Therefore, each of you must put off falsehood. Kasinungalingan, isang tabi na. Okay, ano yung i-put off, mga kapatid? Apostle Paul give us some examples. Anong sabi ni Apostle Paul? Sa verse 25, therefore, each of you must put off falsehood, speak truthfully to his neighbor, for we are all members of one body. Verse 26, sabi sa verse 26, sabi doon, in your anger, do not sin. So mga kapatid, tama ba na hindi ka magagalit? Pwede kang magagalit. Dahil sabi niyo, in your anger, do not sin. Okay? In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Verse 27, do not give the devil a foothold. Okay, do not give a devil a foothold dahil mga kapatid, the moment you get mad, angry, mga kapatid, to any person, kung hahabain natin yan, nagbibigay ka ng foothold ni Satan. Sasabihin ni Satan, tingnan mo, di ba? O, ngiti niya, grabe kayo ngiti niya, bugal-bugal kayo na. O, tingnan mo. So, ikaw, si Satan, during that period, na hindi ka doon ka pa rin sa anger stage,
Ay nako, si Satan, alam mo na, nandoon na sa iyong puso. Sabi ko sa iyo eh. Di ba? Sabi mo naman, oo nga eh. Amen. So, very dangerous, very crucial. In your anger, do not sin. Sa bahay, mga kapatid, ako'y nagkasala sa Panginoon. Dahil minsan na talaga nagkasala. Amen? Alam ko, tayo may galit. Tao po tayo, hindi tayo robot. Nagagalit tayo sa aso. Nagagalit tayo sa tao. Di ba? Ilang tao yung hawak ko. Amen? Marami. 50. Binibilang ko. Ilan ba yung tao ko ngayon? Binibilang ko nung isang araw. Sa John Trix pala, meron akong 15 katao. Sa Kleina pala, meron akong 15 katao. Sa Magrofil pala, meron akong 20 katao. 50 pala. Mga kapatid, pakisamahan mo yung 50 na klaseng ugali. Amen? Amen ba? Sa atong balay, gani. Pila itong anak? 4, 1, 2. Hindi na nga kayo magkaigi. Ano pa kaha ang 50? Merong struggle. Pero sabi ng Panginoon, op, in your anger, do not sin. Nga nung maglit, sige. Okay. O sige, wag nang ulitin ha. Di ba? Nagpipigil gihapon. Amen. Amen ba? So, mga kapatid, ito po, 28. He who have been stealing must steal no longer. Kung ikay nagnakaw ng oras, huwag nang magnakaw. Amen. Kung ikay nagnakaw ng piso-piso sa iyong nanay, ay huwag nang gawing 2 piso, 5 piso na. Nay, kumuha ako ng pera. Amen. Magpaalam. Amen. Sabi doon, he who had been stealing must steal no longer, but must work, do something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need. Amen. So mga magnanakaw, sabi niya, maraming mga pagnanakaw, mga kapatid. May kanta na asin. Ang magnanakaw ay mapagsamantala, magaling magkunwari, madaling makilala. Kinakanta ko dati yun. Di ba? Amen ba? So malinaw, mga kapatid. Ito yung mga examples, few examples na binigay ni Paul na what we want to put off. Ano yung titigil natin sa ating labi? Ayaw nagpamakak, ayaw ng panglimbong, ayaw na pagsinungaling, ayaw na pagmamalaki. Amen? Sa ating galit, huwag kang magkasala. Sa ating oras, sa ating opportunities, huwag kang magnakaw. Malinaw? 29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth. Alam mo yung unwholesome, mga kapatid? Do not let your unwholesome talk. Pilipino pa naman, komedyante kay sa ngatanan. Ako, komedyante kay ko, mga kapatid. Di ba? Pero, unwholesome talk, dili bastos, hindi green jokes. Amen? Kasi laughter is the best medicine, mga kapatid. Amen? Pero kung ang tao na yung joke ay talagang hindi nangiti, ibang medicine pong kailangan doon. Amen. Amen ba? So tayo po yung masayahin. Tayo po yung number 10 po tayo sa whole world na masayahin. Pero mga kapatid, this is warning. Wholesome. Marami pong nag-BI, nag-joke, pero ang isang tao po ay nasasaktan. Tanawa, yung hiwi, lagi na, tao. Tawa sila. Hindi po wholesome, mga kapatid. Mga green jokes, iwasan po natin. Amen? Yun po yung mga signs. Pero kung magjo-joke ka lang ng mga upaw, singhagog ilong, mga ingana, tapos kilala mo, walang na-offend. Amen? At yan ay totoo. So be it. Amen? Pero sabi doon, may objective kasi. Sorry ba? sorry. Pero merong adjective doon. Adjective, ano yung klaseng talk? Unwholesome. Yung bang hindi mo bang malaki sa mga bata, na ayaw mo bang i-komedya sa mga bata, dahil alam mo, masasama ka sa bata. Yun po yun, mga kapatid. But only what is helpful building others up according to their needs. That is, may benefit those who listen. Di ba? Kung meron kang jokes, mga kapatid, na hindi daw maka-uplift ng nakapakinig, huwag mo nang gawin. Amen.
And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of the redemption. Get rid of all bitterness, rage, anger, brawling, slander, along with any form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just in Christ forgave you. Amen? So ano yung ipopot of? Self-explanatory. Amen. Self-explanatory. We need to get rid of this clear, mga kapatid, na description on what to put off. Amen? So again, number 1 is to put off. Amen. Number 2, to put on the new self. Okay, so meron kang tinanggal. Halimbawa lang sa tinanggal natin. Pag may mga problema, may mga puto maya, puto siko ka. So, yung mawawala na yan. Sasabihin mo na ngayon na, praise God, hallelujah, Lord, tulungan mo ko, Panginoon. Yun, nabago. Yung dati mong kalikas ay hindi mo na, di ba? Minsan nababanggit mo pa yun, pumipitik pa rin yan, sumisimplang ka pa din yan. Pero dahil tanggalin ko na ito, amen, meron ka nang ipapalit. Halimbawa, pag Saturday nights, nagtutunggahan kayo doon, masaya, Sabado na, walang pasok, Saturday nights. So, dati-dati, pupunta ka sa mga kaibigan mo, mga tunggero, so, put off na yon. Ang gagawin, put on. Saan bang Bible study ngayon? Iyon. Tumpak. Amen ba? So, yung mga schedules yon, meron ka nang papalitan. Yung dating Sunday mo, pag-alagala ka lang sa mall, at papasyal-pasyal ka sa mall, tapos titingin ka sa mga babae, at feeling mo gwapong-gwapo ka. Wag na! Pumunta ka sa simbahan, makipag-fellowship ka, at feeling mo gwapong-gwapo ka sa Panginoon. Wow! Yun! Amen ba? So, pasok ka dito, so, buong Sunday, buong week, wala kang ginagawa doon wala kang kasalanang nagawa sa Panginoon. Kung may kasalanan man, nagsisisi ka, nagsusori ka sa Panginoon, naku, napakagwapong-gwapo mo sa Panginoon. Wow! Sabi ng Panginoon, cute mo. Amen. Pero pag punong-puno ka ng pighati, kasalanan, kasinungalingan, hiyang-hiya ka sa Panginoon pag pumunta ka dito. Amen. Napapangitan ka sa itsura mong spiritual. Amen ba? Pero pag meron kang ginagawang kabutihan sa Panginoon, Lord, nalagpasan ko talaga, Panginoon. Wow, praise God, praise God. Lalo na pag naka-attend ka ng Bible study, tapos nakapag-participate ka, di ba, tuwang-tuwa ka parang, ang laki-laki ng wow, nakapag-Bible study na naman ako. Sino dito naka-attend ng Bible study every weekdays? Amen. Mga kapatid, di ba? Pag nakapakinig kayo ng salita ng Panginoon, parang ang laki-laki ng natanggal sa atin. Kaluwagan, di ba? Naranasan nyo yon. So yun yung kagwapuhan ng Panginoon na makikita sa atin. And you can testify actually every time na nakapag-share. Maya-maya lang nakapakinig tayo sa salita ng Panginoon, gwapong-gwapo tayo. No? Ang linis-linis na natin. Pero pagdating sa Monday to Wednesday, struggle na naman tayo. Amen? May struggle na naman. So, step 2 mga kapatid, put on the new self. So, meron tayong ilalagay. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 8. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Karon, kung ikay Kristiyano, bagong nilalang ka na. Sabi ni Nicodemos, hindi yon physical, Nicodemos, sabi ng Panginoon, yan po spiritual. Bagamat hindi nakikita sa atong mata nga dagko kaayo, pero makikita magmanifest ang pagbabago. Ang iyong pananalita, ang iyong gawa, ang iyong kilos, lahat ay napapansin ng tao sa manifestation ng banal na Espiritu Santo na si Kristo ay sumasa atin. Tanong, tignan po natin ang sarili natin, Lord, ano ba yung nagmamanifest sa akin? Dragon pa rin ba, Panginoon? Natutulog? Na magigising lamang kung kailan gusto niyang gumising? Amen? Mga kapatid, seryoso po itong pag-uusapan po natin. Paulit-ulit pong binasabi ng Panginoon,
to put off your new self. Again, mga kapatid, balikan po natin topic natin. The church is not about our mind, but it is the mind of Christ. I am projecting, I am telling you, I am saying these things, mga kapatid, that unless we have the mind of Christ, this church ay talagang ma-expedite ang ating progress. Amen? Kung merong gagawin ng Panginoon sa atin, mga kapatid, because we have the mind of Christ, I tell you, mga kapatid, kulang pong lugar na ito para sa atin. Amen? Bakit matumal? Bakit mabagal? Dahil mabagal ang progress natin. Amen? Na hindi, mga believers, alam mo, may mga believers that they are unbelieving. Nasa unbelieving stage pa. But they are believers. Amen? They believe that the Lord died on the cross. Pero meron mo silang unbelief. Yun sa mga turo ng Panginoon, sa discipleship, sa mga teaching, sa mga daylight, mga day-to-day na mga struggles, ay hindi pa po tayo sanay. Amen. So therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Mga kapatid, take note, may exclamatory po yun. Amen ba? Tingnan mo sa Biblia. Tingnan mo sa Biblia. Merong exclamatory. At ang pag may exclamatory, sabi doon, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ganun po yun. Dahil nainis si Paul sa mga taong nagkukunwari. Amen? Pwede namang period. Pero bakit? Take note, may exclamatory. Sa kanilang panunulat, sa atin man, pag nagagalit ka, mayroong pang question mark, mayroong number, ang haba-haba, mayroong sign. Diba? Just to express frustration. Ibig sabihin, mga kapatid, mayroong dating po yung marka na yon. Amen? Amen ba? So, seryoso po to. Kaya ako sabi, seryoso. The old has gone, the new has come. Ganun ba? May gigil. Marco, the old has come. May gigil si Paul nung sinusulat po niya ito. Amen? Amen. Gwapong-gwapa si Marco. Woo! Pwedeng mag-mission. Anyway, Colossians chapter 3, verse 5 to 11. Put to death, therefore, whatever belongs to earthly nature. Ano yun? Put to death. Put off. Ngayon, put to death. Patayin. Talagang pinatay ni Cayetano. Ay, si Trillanes. Mga kapatid, bakit ko sinasabi? Just to imagine na pagdating nyo sa bahay, si Trillanes maalala nyo na meron siyang pinatay. Amen. At sa iyong buhay, meron kang Trillanes na papatayin. At yun yung luma mo. Amen? So hindi natin minamaliit si Trillanes, yung act of doing that for you to remember na meron kang puputulin. Amen. Maya-maya si Matubato na naman ang sasabihin ko mamaya. Amen. So again, hindi na natin kilala yon, hindi na tayong kilala niya. Amen? But to think about Trillanes, mga kapatid, pag uwi natin sa bahay, na meron kang puputuling ugali. Meron kang isi-switch off na ugali kung ikay tunay na susunod at lingkod ng ating Panginoon. Colossians chapter 3, put to death. Patay na talaga. Hindi lang old. Therefore, whatever belongs to your earthly nature, merong earthly nature, yung makalupa. Uy, ang bilis ng oras. Bakit ang bilis? Hindi pa ako, number 2 pa lang ako. Bakit tayo? Ay, na-late tayo, no? Kanina. Therefore, whatever belongs to earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed. Greed meaning sakim sa pera, which is idolatry. Because of this, the wrath of God is coming to you. You used to walk in these ways in the life you once lived. Nananahan ka dito sa ganitong ugali dati. So, si Paul ay nire-iterate niya, nire-remind niya ang mga Kristiyano na sa Colossae. At sinasabi niya, you used to walk in these ways in life you once lived before. But now, you must rid yourselves of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. Do not lie to each other, since you have been taken off your old self with its practices. Verse 10,
And put on the new self. Inulit-ulit niya. Amen. Put on the new self which is being renewed in the knowledge of the image of its Creator. Ano yung image sa Creator? Righteous, holy, faithful, loving, patience, gracious, merciful. Ganun dapat din tayo. Amen. Having a life of unchanged, mga kapatid, how immersion is possible? Naku po, mahirap. There are temptation. There are enticement in this world. There will be circumstances. There will be situations that you will respond, that you will react. Amen? And I hope and I pray always that we will always be prepared. Maging handa po tayo. We cannot win the battle, mga kapatid, sa world na tatahakin ng Crossway Fellowship Church kung hindi po natin ikukonsidera ang mga bagay na nagsisimula sa atin. Amen? Nagsisimula sa atin. Paano tayo pagpalain ng Panginoon? Paano tayo palaguin ng ating Panginoon? Paano tayo tutulungan ng Panginoon na palaguin, maging ma-strengthen ang ating family, ma-strengthen ang ating simbahan, maayos sa ating trabaho, maayos sa ating mga financial resources, ang ating income, at lahat na ito, mga kapatid, paano natin maipuput on? Amen. Sa perspektibo, sa mata ng ating Panginoon. Amen ba? So Ephesians chapter 6 verse 10 to 14, mga kapatid, ito po yung sinasabi, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God. Amen? Ano yung i-put off natin? Yung mga dati natin. Ano yung i-put on natin? Yung full armor of God, the Word of God. Amen? The instructions of God. That you may able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Maraming mga Kristiyanong talunan. Bakit kamo? Put off nila, pero wala sang sinisilid. Amen? Nagsisisi sa simula. Tinatanggal ang mga bisyo sa simula. Naglakad ng maayos sa simula. Nagsisimba sa simula. Sa simula lang. Ngayon, muwala na. Muwala na. Why? Wala silang isinilid. Wala silang inilagay. So it is not enough, mga kapatid, to put off what is not pleasing before God. But you need to put on. Amen? Meron kang isisilid. Meron kang aral. Meron kang turo. Amen ba? Again, mga kapatid, it's hard to assume and pretend before God because God knows each one of us. It is simply black or white. Ganun lang, walang middle ground sa ating pananampalataya sa Panginoon. If you are with Christ, so be it. If you are with Satan, I hope you know it. Amen? And if you are growing slowly before God, and I hope God will convict you in every trespasses, in every situations, in every failures that we did before God. Amen? Remember, mga kapatid, the wrath of God ay nasa atin. Tuturuan tayo ng mahirap. Tuturuan tayo ng masakit para tayo manumbalik dahil tayo niligtas ng ating Panginoon. Huwag nating antayin ang mga biyaya na ma-withhold, mapipigil. Instead, the wrath is coming. Maraming pagtutuwid ang ating Panginoon sa buhay natin. Because that is how God discipline sa kanyang mga anak. Amen? Amen ba? So sana po, ito po isang warning. Remember, mga kapatid, ang continuation po na aking preaching today is next Sunday na po. Napakarami pa po aking gustong ihalahad sa inyo. But anyway, this is our warning, mga kapatid. Do not like matubato. Amen? Stand firm. If you are a believer, kahit anong tuwad-tuwad, anong balibaliktad, anong cross-examination, hindi ka na bago-bago. Hindi ka matubato. Hindi ka pa bago-bago. Amen? In every situation, in every occasion, mga kapatid, hindi pa bago-bago ang statement mo, ang commitment mo sa Panginoon.
Marami pong tao, naging failure sila dahil naging matubato sila. Amen? Pabuga-bago. Wala po ako, kasi grade 1 lang po ko, sir eh. Amen? Amen. Dahil alam ko maraming grade 1 na may integrity. Huwag nating sabihin na ang integrity ng isang tao ay nandoon sa edukasyon. Dahil marami pong educated na walang integrity. Tandaan po natin yan. Amen? Get hold, stand firm. Have that kind of integrity before God. If you're really a Christian, have that kind of integrity that come what may, any circumstances, any situations, you are firm enough to stand before God. Lord, I have said this. Nasasabi ko na, nababanggit ko na. I committed my life to obey your words. And so be it, I will obey your words. In Jesus Christ. Amen. Amen? Mga kapatid, yung step number 3 ay sa sunod na lang po mga kapatid. I have shared to you about Relianis to put up something and do not be like Motobato, a changing believer. Amen? We are not belittling the education of Motobato, etc., etc. Sa akin lang punto nung nakinig ako, marami pong tao na walang pinag-aralan pero may integridad. Amen? At wag po nating sabihin, the truth will set you free. Dahil tandaan po natin mga kapatid, ang truth na sinasabi sa talata po na yan ay salita ng Panginoon. The truth of this world might not be true to God. Amen? The truth that the world is propagating might not be true to God. Tandaan po natin. Pero they use that word out of context always. The unbelievers use that word, that verse out of context. When God said, the truth will set you free, meaning to say, the Word of God, His teaching will set you free from the bondage of Satan. Amen? And that is it. The Word of God will set you free from the bondage of Satan. Bondage of prostitution, bondage of drug addiction, bondage of drunkenness na hindi mo kayang liwasan, drunkenness of lies, drunkenness of hatred, etc., etc. The truth will set you free, meaning to say the Word of God will the only one, the only authentic and have the authority to set you free. Amen. Remember, the truth of this world might not be true to God. Amen? In fact, science, maraming findings ang science beforehand that the world is flat. And that is the truth. But later on, the Bible is true that the earth is round. Amen? So mga kapatid, tayo po tayo. Tawagan ko po yung ating mga musicians. Hans at si Deacon Jack. Okay, mga kapatid, maraming salamat po. I